Breaking news just in. Sa wakas, Alvarez kumilos na. Tamba, Himas, Rehas, karma ang sinapit, sumuko na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Duterte Punch. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Duterte Punch at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Magandang araw mga kaibigan. Ayan. Ito po, good. Ayon, bago natin simulan ng videong ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa video na ating matutunghayan ngayon. Nagbibigyan ng reaksyon, walang iba kundi si General Macanas. Ayan, syempre, credits po General Macanas. Syempre, suportahan natin yan. The General's Viewpoint. Pagpatuloy natin. News. Na tapos na pong sampahan ng kaso Ayun. sa Ombudsman sina Speaker Martin Romualdez, Congressman Manuel Dalipe, Elizaldico, Stella Kimbo at iba pa. Ayan. Kumbaga si VP Sara ginaganyan ninyo. Ngayon, syempre, hindi naman pwedeng siya lang ang magsasuffer. Parang ganun eh, di ba? Kasi kung yang mga yan ang kikilos, no? Wala, hindi natin maaasahan yung mga yan. Yung ibig ko sabihin, yung mga narereklamong yan. di ba? No? At yung mga galamay nila, yung mga alaga nila. di ba? Halos, eto na nga lantara na minsan, di ba? Lantara na yung, huwag na minsan, no? Lantara na yung nangyayari ngayon sa bansa natin. Halos kulang na lang sampalin tayo ng mga pangyayaring, yung palad ko. No? Sampalin tayo ng mga pangyayaring hindi ka nais-nais na nalalaman natin sa araw-araw. 'Di ba? Gaya ng mga budget na 'yan, gaya ng mga ganito-ganito na 'yan, 'di ba? Parang ano ba 'to? Parang harapan na ba tayong niloloko ng mga taong ganyan? 'Di ba? Halos yung isa si VP Sara, ginaganyan nila, 'di ba? Ni hindi nga nila mapatunayan na talagang si VP Sara ay corrupt. 'Di ba? Kasi kung corrupt si VP Sara, alam nyo kung di dapat hindi na reklamo ngayon 'yan. Hindi ngayon pinagtutulungan 'yan. 'di ba? Kasi bakit pagtutulungan 'yan malaki papakinabangan diyan. Hindi totoo 'yan. 'Di ba? Kung si VP Sara talaga baluktot ang utak. 'Di ba? Kung baluktot ang utak ni VP Sara, hindi para i-impeach natin 'yan. Hindi para tanggalin natin 'yan. Hindi. 'Di ba? Papakinabangan 'yan eh. 'Di ba? Kaya ngayon kung ikaw diretso utak mo at hindi baluktot, no? Ang isip mo sa mga kababayan mo ay ikaw ang lalabas na masama. 'Di ba? Ngayon maraming mga katiwalian na nakikita natin, nababalita, napapansin ng taong bayan, pero hindi binibigyang pansin. Ngayon, sino pa ba ang magbibigay pansin diyan? Kundi yung mga tao na talagang may malasakit sa bansa natin. Gaya ngayon na nangyayari ngayon. Hindi ko naman sinasabing etong mga taong to di ba ganun? Di ba? Hindi tayo nagme-mention dito. Ayaw natin mag-mention ng mga ganun. Pero syempre dito lumalabas na ganyan. Di ba? Lumalabas na ganyan. Hindi naman pwedeng si VP Sara lang, di ba? Si VP Sara ginaganyan si VP Sara partida matino pa yun, ha? Kung sino pa yung matinong tao, siya pa yung lumalabas talagang pinakamasama. Diba? Siya pa yung dinidikdik ngayon na masamang tao yan, kurap yan, magnanakaw yan. Diba? Sobra namang magnakaw si VP Sara. Di dapat tropa ngayon yan. Diba? Dapat tropa yan. Ito, may post si Dare to Us 2 minutes ago lang niya na-post. Sabi niya, case filed against Speaker Martin Romualdez, Manuel Dalipe, Elizaldico, Stella Kimbo et al. Falsification of legislative documents. Maraming salamat po for finally bringing the fight inside the court. Kumbaga dapat harapin din nila yan. 'Di ba? Kung talagang gusto nilang patunayan yung sarili nila na sila'y inosente, harapin nila yan. 'Di ba? Para magkaalaman na. 'Di ba? Hindi mo pwedeng talikuran yan. Kaso sa panahon ngayon, sinasabi ko nga,
kahit na minsan sampahan ng kaso, yung mga yan, di ba? Siyempre, alam naman natin kung ano ngayon ang pamunuan. Di natin alam kung mapapansin pa yan. Pag-asa na lang sa Supreme Court, di ba? Wala tayong masabi yan. Wala tayong masabi. Okay, courtesy of Congressman Alvarez. So ito, nandyan na yung kopya ng kaso na naisampa. So basahin ko lang Republic of the Philippines, Office of the Ombudsman, Quezon City. Pantaleon C. Alvarez, James Patrick Romero Bondok, Ferdinand S. Topacio, Diego L. Magpantay, and their personal capacity for us in behalf of Citizens Crime Watch and Virgilio R. Garcia. Sila yung complainants. For falsification of legislative documents, Article 170 Revised Penal Code, 12 counts and violations of sections, maraming section, RA 3019, the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, versus ito yung nakasuhan. Versus Martin Romualdez, Manuel Jose Dalife, Elizalde, Stella Luz, A. Kimbo, John Doe, and John Dos, etc. So maraming hindi na etc. Ibig sabihin, marami yun. Pangalanan. Sige ka mo. Yan. Ayun. Okay na. Mukhang apo ni General Macanas to. Ayan. John Doe and John Dos respondents. Okay. Republic of the Philippines, Quezon City Joint Complaint Affidavit. Yan na. Nag-affidavit na sila. Na. So, ang kasong ito is nagmula doon sa blank items sa BICAM report. So, hindi naman dapat palagpasin kasi yung mga blank items na yan sa BICAM report. Diba? Siyempre, unang-una sinasabi natin, pera ng taong bayan yan. Dapat lang talaga mapag-usapan natin yan. May karapatan tayong pag-usapan, may karapatan tayong magsalita tungkol sa mga nalalaman natin dyan. Diba? Hindi naman kasi nila pera Hindi naman nila pera yan, pera ng taong bayan yan. Diba? Yung mga politiko na yan, wala namang nilalabas na pera nila yan ng basta-basta. Diba? Karamihan, siyempre, ang nilalabas niyan, pera ng taong bayan. Ikaw ba naman, politiko ka, maglalabas ka ng sarili mong pera para tumulong sa ibang tao? Siraulo ka ba? Diba? Parang ganun yun Hindi. Alam mong mauubos ang pera mo. No? Bilang mo sa mga politiko ang gumagawa ng ganun. Na naglalabas sa sarili nila ng pera sa kanilang bulsa. Diba? Pero yung mga taong nagpapayaman, diba? Yung mga nagpapayaman, no? Ginagamit ang politika para yumaman, no? Hindi nila maiisip na tumulong sa kapwa nila, nagagamitin nila yung sarili nilang bulsa. Siyempre, gagamitin nila yung pera ng taong bayan. 'Di ba? Para bumango yung pangalan nila. Ganun yan Kapag bumango pangalan ko, patuloy akong maglilingkod sa mga tao. So pag patuloy akong naglilingkod sa mga tao, patuloy akong magiging masagana. Patuloy akong magiging masaya. 'Di ba? Parang ganun yan. Kumbaga tactics. Pero ang mga taong bayan ngayon, syempre matatalino na. Nakikita na nila kung ano yung mga taktikang ginagawa nila. No? Kumbaga, alam na. Marami ng kaalaman ngayon ng mga taong bayan. Hindi na parang bulag at bingi yung mga tao ngayon. Mapagmatsyag na lahat. Kaya nalalaman nila lahat ng mga pangyayari ngayon sa bansa natin. Maraming salamat po. So, dalawang grupo po itong nag-file ng reklamo o kaso. Ang nauna, yung grupo ni Atty. Vic Rodriguez at Congressman Ungab at iba pang abogado, petition for certiorari and prohibition sa Supreme Court para i-declare na invalid or unconstitutional ang 2025 budget. Ang basehan pa rin yung blank BICAM report.
Kumbaga nangyayari, no, sabayan, no? Ginaganyan niyo si VP Sara. Kailangan kayo, may mga kasalanan din kayong ginagawa. I-open na rin natin yan, sabayan na. Diba? Umaksyon na ang Korte Suprema, pinapasagot na ang Kamara, Senado at ang Executive Secretary. 4 days na lang ang nalalabi sa kanilang time period kasi 10 days lang. Talaga nila yan. Dapat makasagot sila. Hindi nila pwedeng baliwalain yan. Naka-6 na araw na, 4 days to go. Gugulong na po ang hustisya doon sa Supreme Court. So ito naman, sana nga magtuloy-tuloy yan, no? Wag sana mahipan ng masamang hangin. Mahirap kasi kapag nahipan, nabulungan, yan. Ayan ang mga nagiging sanhi kung bakit nauudlot lahat ng magandang usapan. 'Di ba? Kapag nabubulungan. Syempre, alam naman natin, ulitin ko, alam naman natin ang sitwasyon ngayon. No? Syempre, pag mga tropa-tropa, pababayaan mo ba mga tropa-tropa? No, 'di ba? Syempre, hindi. Pero kapag alam mo naman, siguro sa sarili mo na maiipit ang pangalan mo, no? At alam mo naman na eto talagang may mga kasalanan. Syempre, magiging mancha yun sa pagkatao mo. Hindi na para konsintihin mo yung mga ganyang bagay, di ba? Bago. Falsification of legislative documents. I don't know kung I think criminal case, graft in corruption kasi sa ombudsman i-file. So, 4 na kongresista, isinama si Congresswoman Stella Kimbo plus yung John Dos and John Do. Ibig sabihin, mga staff siguro. Kung sino yung... So, dito na talaga. Ang labanan na isa korte. Korte na. And to me, dahil ombudsman, makakaasa po tayo ng mabilis na aksyon ng ombudsman. Sana nga. Yan. Ako, satisfied ako sa performance ng ombudsman and of course, ang Supreme Court. So, anong reaksyon ng House leaders tungkol nito? Ano daw? Diversionary tactics daw. Yan na. Yan ang sasabihin nila. Ni Duterte. Ayan ang sasabihin nila. Diversionary tactics ng kampo ni Duterte. Na tipong sinisira kami. 'Di ba? Kasi si Sara Duterte ginaganyan namin, parang ganoon. 'Di ba? Ano rin ba ang ginagawa nila sa mga Duterte? Hindi ba diversionary tactics din? Parang ganun din, no? Para masira si VP Sara sa lahat ng taong bayan, isinasabi na corrupt, ganito, magnanakaw, masama. 'Di ba? Parang ganun din. Kung ano yung ginagawa nyo kay Sara Duterte, 'di ba? Parang ganun din yung nangyayari sa inyo. Parang karma-karma lang 'yan pag may time. Parang ang balikan tayo. May kasalanan si VP Sara sa paningin ninyo, sa amin naman may kasalanan kayo. Ganun 'yan. Hindi nyo pwedeng sabihin na diversionary tactics 'yan ng mga Duterte para kayo ay masira. No? Si VP Sara, anong ginagawa nyo sa kanya? 'Di ba? Tactics din 'yon, 'di ba? Halos napakaraming problema ng bansa. Halos napakarami, no, na dapat tutasin at imbestigahan, no, na mas malaki pa sa binibintang nyo kay VP Sara. Pero hindi nyo tinitignan. Binabaliwala nyo. Bakit palagi lang siya ang nakikita nyo? Simula nang lumabas yung survey, no? Simula nang lumabas yung survey na nagiging number 1 siya sa presidential election, doon na kayo nagsimula. Doon na kayo kinate. No? Napapagsakin ang mga Duterte. 'Di ba? Kasi halos kahit ako, hindi ko maramdaman na naging korap ang mga Duterte. Kayong mga taga Davao, no? Kayong mga taga Davao na nanonood sa akin dito, no? Kung maaari lang po, no? Maistorbo ko lang kayo. Comment nga kayo kung naramdaman nyo ba ang pamumuno ng Duterte dyan sa Davao na sila ay nangungurakot. Diba? Paki-comment kung nangurakot ba sila dyan sa Davao. Diba, ang tagal na nanungkulan yung mga Duterte dyan. Halos ilang taon. Dekada na ata o ano ba mga katunay? Paki-comment nyo nga mga katunay, yung mga kababayan natin sa Davao, kung meron kayong naramdaman na ginawa ng mga Duterte na binibintang nila.
Kasi para sa akin, nung namuno si PRRD sa Pilipinas, nung naging presidente siya, wala akong maramdaman na si PRRD nangungurakot. Diba? At saka kung si VP Sara nangungurakot, hindi para ganyanin siya. Kasi malaking pakinabang yun. Diba? Bakit natin pababagsakin yan? Bakit natin tatanggalin sa pwesto yan? May pakinabang yan. Diba? Inililihis daw yung tunay na issue. Nagsalita nito si Congressman Kongkon ng Zambales. Inililihis daw ang tunay na issue yung ano ba yung tunay na issue? Yung impeachment. Nako. Ganon din ang sabi ni Attorney Vic Rodriguez, ito daw impeachment, diversionary tactic din kampo ni Romualdez para malihis sa tunay na issue itong 2025 national budget, yung blank BICAM report. Okay, so yan na. Kumbaga balikan yung nangyayari. Tumulong na po ang hustisya. To me, walang diversionary tactic itong ginagawa ni Citizens Crime Watch. Ang galing dahil mayroong NGO na na-involve at sinuportahan ng mga abogado. Salamat, Attorney Topacio, Attorney Jimmy Bundok, and of course, si Congressman Alvarez. Si Jimmy Bondok, ang galing magsalita niya. Nung napanood ko siya sa ng mga senatorial, ang galing, galing magsalita. Bagay maging senador si Jimmy Bondok. Ang alam ko, abogado din ito. Correct me if I'm wrong. Di ba si Jimmy Bondok yung matanda ko parang siya yung singer, di ba? Yung kumanta ng Let Me Be The One, di ba? So, gumugulong na po ang hustisya. Sa impeachment naman, wala. Tahimik muna tayo dahil hanggang June 2 pa. May nabasa akong article kanina. Baka nga yung mga nag-file niya ng impeachment kay VP Sara, baka yung mga nagsiboto niyan magsitalo sa eleksyon. Syempre, bago na naman yung mga magiging congressman na uupo doon. Di bago na naman yun. Di ba? Baka mauna pa silang matanggal kay VP Sara sa eleksyon Ang law expert, yung dating abogado ni late Chief Justice Corona, Attorney Salvador, sabi niya, hindi daw pwede, sabi ni Attorney Salvador, nagdaan na ito ng impeachment case, hindi daw pwede i-transfer ang impeachment na ito from 19th Congress to 20th Congress. Okay. Pareha sila ng sinasabi ni Attorney Romulo Macalintal. Dapat daw ito dalhin sa Korte Suprema para ang Korte Suprema ang mag-decide once and for all kung pwede bang ipasa sa 20th Congress. Ibig sabihin, baka walang saysay itong impeachment nila kay VP Sara kasi gahol sila sa oras. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Duterte Punch, at syempre natunghayan natin ang video na yon na binigyan natin ng reaksyon, walang iba kundi si General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.